Wala bang pakialam si Dragon sa mga kaibigan niya kaya hindi niya iniligtas itong si Genie sa Merijoa? Ano ba talaga ang plano niya? In chapter 1098 nga ni-reveal na yung taong kumidnap kay Genie related sa world government. Since sinasabi nga na sa loob daw ng 2 taon napunta itong si Genie sa Merijoa at sa pilitan daw na ipinakasal sa isang celestial dragon. Ang naging resulta nga nito nagkaroon ng anak itong si Genie sa celestial dragon na to, which turns out na si Bonnie. At di kalaunan nagkaroon daw ng sakit itong si Genie na sapphire scale disease. At ito na nga daw yung kumuha ng buhay niya. Ngayon ang tanong nga ng marami sa loob ng 2 taon ano ang ginawa ni Dragon? Bakit hindi man lang siya gumawa ng paraan para mailigtas itong kaibigan niya? Bale, ang simpleng sagot nga lang dito dahil sa may mas malaking plano itong si Dragon sa Revolutionary Army. Yes, nagigets ko nga yung awa na nararamdaman natin kay Genie. Since sa point of view nga natin o sa past 3 chapters itong si Genie ang parang main character. Which is mapapaisip talaga tayo na dapat iligtas siya ni Dragon. Pero sa point of view ba ni Dragon ganito yung nakikita niya? Hindi. Dahil kalakip nga ng pagsusugal na sugurin itong Merijoa makuha lang si Genie yung buhay ng lahat ng slaves na nasa Merijoa. Dahil kung iisipin nyo kung ang ililigtas lang ni Dragon isa at ito lang yung kaibigan niya, di ba magmumukhang makasarili itong galaw na to? Magmumukhang makasarili in a way na isa lang yung ililigtas mo sa libu-libong slaves na nandito. Kung iisipin nga natin ang pinaka-goal nitong si Dragon ang pabagsakin ang mga celestial dragons at world government. Bakit niya gustong pabagsakin ang mga ito? Bali dahil nga yan sa gusto niyang palayain ang lahat ng slaves na hawak nila. Yes guys, ito nga ang pinaka-goal ni Dragon, ang mailigtas ang lahat ng slaves sa mundo. Para nga naman magkaroon ang bawat isa ng kalayaan. At throughout the years nga ito naman yung ginagawa niya. Pero sa ibaba nga lang o sa ibaba ng Merijoa. Nililiberate nga ni Dragon yung mga kingdom na hawak ng world government. Tinutulungan nga nila ang mga kingdom na to na magrebelyon nang sa ganon maibalik sa kanila ang kalayaan nila. Ngayon kung ipupunto nyo na dapat niligtas pa rin ni Dragon si Genie sa Merijoa, masisira nga nito yung mas malaking plano na palayain itong mga slaves sa Merijoa. Kumbaga sa madaling salita sinacrifice ni Dragon yung isang tao para sa kapakanan ng mas nakararami. At sa tingin ko nag-a-agree din naman sa kanya itong sila Kuma at Ivankov. Dahil sa pag-uumpisa nga ng flashback ni Kuma ipinakilala itong si Ivankov na isang taong hindi sumusuko. Pinatunayan nga niya yan nung time na tinanong niya si Kuma kung ano daw bang gagawin neto sa God Valley. Dahil siya nga daw gusto niya pang magpatuloy at mabuhay. Dito nga ipinapakita ni Ivankov na yung will niya sobrang lakas. Hindi nga siya madaling mawalan ng pag-asa. Even napakababa na ng tsansa na mabuhay pa siya sa sitwasyon nila sa God Valley. Ngayon kung ganito natin nakilala si Ivankov at nangyari itong pagkidnap kay Genie, sa tingin nyo ba napapayag lang siya sa nangyari kay Genie? Syempre hindi. Dahil nga sa siya ang may pinaka-close kay Genie, malamang na siya pa mismo ang magpupush kay Dragon para lang sabihin gumawa sila ng plano para mailigtas itong si Genie. Pero as we all know hindi ito nangyari. Meaning alam rin ni Ivankov yung risk na maibibigay ng plano na to. Inexplain rin naman sa flashback ni Kuma na few years ago daw, dito pa lang mag-uumpisa ang Revolutionary Army. Nag-uumpisa pa lang silang mag-gather ng mga armas at kung ano-ano pang resources para sa mas malaking plano nila sa hinaharap. At for the record lang, 22 years na nga itong Revolutionary Army. Meaning 2 dekada na silang naghahanda para sa pag-atake sa Merijoa. At ang tingin ko ngang rason kung bakit until now hindi pa rin ito ginagawa ni Dragon dahil sa meron siyang hinihintay. At itong hinihintay nga niya syempre itong panibagong Joy Boy. Sa tingin ko nga dahil sa alam ni Kuma yung kwento patungkol kay Sun God Nika, panigurado na may knowledge na rin neto si Dragon. Pwede ngang once na malaman niya na si Luffy pala ang panibagong Joy Boy at ang Sun God Nika na hinihintay niya, dito pa lang siya matitrigger na umatake sa Merijoa. Kumbaga ito yung
magiging hudyat niya na umpisa na ng gera. At speaking of Luffy, ang isa nga sa argument ng mga tao sa sitwasyon ni Genie, kung si Luffy daw ang kaibigan nito, panigurado daw na ililigtas siya neto. Similar sa nangyari kay Robin sa Enies Lobby arc, which is harapan pang hinamon ni Luffy itong world government. Pero ang counter argument naman dito, magkaiba nga sila ng ugali. Iba nga ang ugali ni Luffy, iba rin ang ugali ni Dragon. Plus magkaiba rin yung sitwasyon nila. Dahil kung si Luffy nga sinugod itong Enies Lobby, iba naman ito sa Merijoa. Dahil I'm sure na kung dinala si Robin sa Merijoa instead na sa Enies Lobby, panigurado. Kahit kapitan pa si Luffy ng Straw Hat Pirates, yung lahat ng miyembro niya magdi-disagree na puntahan at sugurin itong Merijoa. Dahil obviously may knowledge sila kung anong meron dito. Unlike sa Enies Lobby na yes, facility nga ito ng world government. Pero hindi naman ganun kagrabe yung mga tao dito unlike sa Merijoa na nandito yung mga Gorosei at malapit pa to sa Marineford. Mabalik nga sa comparison nila Luffy at Dragon, kung si Luffy nga hindi nag-iisip at madaling madala ng emosyon, itong si Dragon nga laging kalkulado yung sitwasyon at hindi siya nagpapadala sa emosyon. Ang isang example na nga lang dyan nakita naman natin sa unang paghaharap nila Luffy at Kaido sa Wano. May plano nga itong sila Trafalgar Law at Luffy kung paano papatumbahin si Kaido. Pero dahil nga sa nakita ni Luffy na inatake ni Kaido itong grupo niya, binaling nga niya itong plano nila at instantly na nagpakita siya kay Kaido at nilabanan ito, which turns out na nasira nga yung plano nila since nagpadala nga siya sa emosyon. Ngayon itong si Dragon nga nung time ng Dressrosa arc at nakita ni Burgess itong kuta nila, sinubukan nga silang atakihin ng Blackbeard Pirates. Pero anong ginawa ni Dragon? Hindi nga siya lumaban at instead tinakasan niya lang itong Blackbeard Pirates at nagbago na lang sila ng kuta. Bakit? Obviously dahil sa wala nga ito sa plano nila. Hindi nga nila plano na makisali sa away ng mga pirata. Ang goal nga lang niya pabagsakin itong world government at mga celestial dragons. Kaya bakit pa siya makikipaglaban sa Blackbeard Pirates kung ang magiging resulta lang nito casualty para sa Revolutionary Army, 'di ba? So in summary nga magkaiba itong sila Luffy at Dragon. Kung si Luffy nga nadadala sa emosyon niya at handa niyang isakripisyo ang lahat mailigtas lang itong kaibigan niya, itong si Dragon naman more on calculated yung galaw. Handa naman niyang isakripisyo yung kaibigan niya para sa kapakanan ng mas nakararami. Kaya naman itong sitwasyon nga ni Dragon sa hindi pagliligtas kay Genie sa Merijoa sa loob ng 2 taon, I'm sure na maiintindihan rin natin to sa mga latter part ng kwento ng One Piece. Sigurado nga ako na mabibigyan niya tayo ng magandang dahilan patungkol dito. Since itong mga nakikita nga nating sakripisyo niya, I'm sure na magiging worth it ito once na nagdesisyon na silang lumaban pabalik at pabagsakin itong world government. Anyway, para sa'yo ba? Anong masasabi mo sa sitwasyon ni Dragon? Ayos lang ba sa'yo na hindi siya gumawa ng paraan para mailigtas si Genie? O naiinis ka dahil wala siyang ginawa at hinayaan niya lang itong mamatay? Bali kung may idea ka nga, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!